Sa bawat paghinga natin, ito ay may kalakip na halaga sa kalusugan ng ating mga baga. Kung kaya't ginugunita ang buwan ng Agosto bilang National Lung Month para alamin ang mga paraan upang mapanatili ang ating mga baga sa magandang kalusugan, pati na rin ang pag-unawa sa mga panganib na maaring makaapekto sa ating respiratory system. At kaya kaugnay po niyan, makakapanayam natin ang pulmonologist na si Dr. Jubert Benedicto. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dr. Benedicto. Salamat po sa pag-imbita. Good morning po. Diane Kirar po ito with Audrey Goroseta. Para po sa malawak na kaalaman ng ating pong mga manonood, pwede niyo po ba ipaliwanag kung ano ang layunin ng National Lung Month at ano po ba ang tema nito ngayong taon, Doc? Ang tema po ng Lung Month for 2023 ay Healthy Lungs para sa isang healthy Pilipinas. So ang layunin po talaga ng Lung Month ay para po ma-raise awareness natin, malaman po natin ulit kung paano po kahalaga, gaano kahalaga ang pag-alaga sa ating baga. At syempre kasama na rin po doon yung mga commonly encountered na respiratory diseases para po ang layunin is magbigay po ng tamang edukasyon at mabigyan po ng tips ang ating mga kababayan sa pag-iwas sa mga sakit po sa baga. Okay, Doc, binanggit niyo yung commonly respiratory diseases. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano-ano po ba yung mga senyales na maaaring ipakita ng ating katawan na meron na po pala tayong seryosong problema sa baga? Napakaganda pong katanungan. So, madalas po na na-encounter namin yung ubo, lalo na po yung matagalang ubo. Ibig sabihin, higit sa 2 linggo na hindi maipapaliwanag sa usual na na-encounter. So, kung ubo, maaring may dalang plema or wala. Kung may plema, ito po yung madalas na sinasabi nilang napakahirap ilabas o sometimes yung ayaw po namin yung may bahid na siya ng dugo. Maaari rin po yung paghingal, pananakit ng dibdib ay mga senyales po sa mga sakit ng baga. Yung pong naririnig natin madalas na pumipito na kapag umihinga or kapag napapagod, yan po ay mga senyales na maaari pong may problema ka na sa baga at syempre sana magpakonsulta na po ang isang individual na merong mga ganitong nararamdaman. Yun ang sinatama si Doc, pag may mga nararamdaman ng ganyang mga sintomas, magpakonsulta na sa doktor. Doc, ano-ano po ba yung iba't ibang uri ng sakit sa baga? Marami po yan. So, madalas po na-encounter natin o yung mga common po, no? Yung hika or asthma. Nandiyan naman po rin yung bronchitis. Maari po yung mga pangmatagalang sakit sa baga tulad ng COPD or chronic obstructive pulmonary disease tulad po ng emphysema. Nandan po yung tuberculosis, yung nabanggit niyo po kanina. At nandun po yung pulmonya or yung iba pa hong mga sakit sa respiratory system natin tulad ng pulmonary hypertension or kung mataas na po ang presyon sa daluyan ng dugo papunta po sa baga. So napakarami pong maaaring nalalaman natin or nararamdaman na may kinalaman po sa baga. Okay, Doc, pinaka-basic na alam naman ng lahat ng Pilipino yung iwasan yung paninigarilyo at pagpapawi sa likod at sa mga mapolusyon na area para maalagaan yung baga. Pero ano pa po ba yung iba pang tips na may bibigay nyo, Doc, para sa ating viewers kung paano mapapanatili ang kalusugan ng ating mga baga? Ang isa po kalaban talaga namin ngayon ay hindi lang po paninigarilyo kundi yung pag-vape. No? So pati po yun, sana wag na pong isipin na magsimula po silang mag-vape or kung nag-vape na, ihinto na po. At ang isa pa po siguro ma-advise namin, yung healthy lifestyle pa rin. So na-mention nyo po yung pag-iwas po sana sa matutuming hangin or pollution. Tama po kayo. Talagang napakalaki po ng epekto ng pollution po or kalidad ng hangin sa baga natin. Pag sinabi po namin healthy lifestyle, yung pagkain po ng wasto, pag-ehersisyo, maganda po ang sunlight para po sa baga natin. Basta po, wag naman yung matitinding araw na pwede pong makapag-heat stroke. At wag na wag pong kalimutan yung immunization na tinatawag. So madalas po, kung ikaw ay may underlying disease,
Well, hindi naman na po ito sa COVID. So, madalas po gusto po namin sabihin, lalo na pag elderly or senior citizen, kailangan na po dyan talaga yung regular na flu vaccination, tsaka po yung vaccination para rin po sa pneumonia o yung nadidinig po siguro natin, pneumococcal vaccination. So, wag po natin ipagsawalang bahala yung mga ganon. Doc Benedicto, totoo po ba na kapag tumigil sa paninigarilyo po yung isang tao ay dito na maglalabasan po yung mga sakit sa baga? Hindi po totoo yun. Madalas po, yun po ang nasasabi kasi nagwi-withdrawal po sila. No? So, imagine po natin na po pag tayo ay naninigarilyo, namamaga po yung daanan ng hangin natin at dumadami po yung plema. Kaso yung plema hindi naman po makalabas dahil namamaga po yung daanan ng hangin. So pag tinigil mo po yung paninigarilyo, syempre mapapawasan po yung maga sa daanan ng hangin. Lalabas ngayon yung mga naipon mong plema. Kaya ang concept ng iba, ay nako, mas lalo ako nagkakasakit, no? Or let's say parang lalagnatin, nanghihina, may sakit sa kasukasuan, maaari pong withdrawal symptom lang yon mula sa paninigarilyo. And in fact, mawawala po yan dahan-dahan at talaga pong mararamdaman natin yung benepisyo dahil ikaw ay tumigil na sa paninigarilyo. Okay, Doc, follow-up question lang patungkol dyan. Kasi may mga naninigarilyo na kapag huminto at the age of 40 or 50, ang sinabi, base sa health science, nag-heal ng sarili ang ating baga. Pero bakit po may mga cases na 20 years ago na humintong manigarilyo, pero nagkakaroon pa rin ng mga emphysema? At ito yung kanilang ikinamamatay. Napakagandang katanungan po yan. Siguro po, masasabi ko lang, well, genetics play a role. No? So, may mga pasyente po kami na konting paninigarilyo lang pero matindi po ang epekto sa kanila. Tapos yung na-mention nyo nga po, yung malalakas manigarilyo, pag huminto, ang concept po namin kasi pag huminto kayo, tandaan po natin sa ating pag-iedad, talagang bumabagsak naman po ang function ng baga natin, gawa ng sa ating edad. Pero kapag ikaw ay nanigarilyo, mas mabilis po ang pagbagsak ng function ng baga. Ngayon kung ikaw ay tumigil sa paninigarilyo, mag-slow down na to ulit, pero hindi po siguro kasing ganda sa pag-slow down kung tayo po ay never nanigarilyo. So na-mention ko po yung genetics play a role. Yun po naman ay napatunayan na rin po sa mga pag-aaral na meron po talagang mas prone sa epekto ng sigarilyo at meron naman po talagang, kumbaga, mas mabagal yung insulto na nagawa po ng sigarilyo. Pero in the end po, ang bottom line sa mga siyensya ay pag ikaw ay nanigarilyo, may masama pa rin pong dulot sa baga. Hindi lang po natin alam kung kailan po ito bubulaga sa atin. Well, para sa healing process po ng ating mga baga, para ito po yung mas maging healthy, ano po ba yung mga simpleng exercise o daily habits na makatutulong sa pagpapalakas po ng ating respiratory system? Napakagandang katanungan ulit. So, ang madalas po, aside dun sa sinabi ko pong mga healthy na tips, yung ehersisyo, proper nutrition, yung tinitake for granted po natin siguro is yung pong breathing natin, yung simpleng breathing exercise. Pag tayo po ay humihinga ng regular, hindi naman po tayo humihinga ng malalim. So, maganda po talaga, once in a while, maging conscious tayo na hihinga tayo ng malalim. Ang sinasabi ko po sa mga pasyente ko, pag huminga kang malalim, siguro pasok po sa ilong, dahan-dahan yung hangin, talagang pupunuin po yung baga mo. Tapos pag naramdaman mong puno na yung baga, may breath hold ka, mga around 5 to 10 seconds. Tapos ihinga mo dahan-dahan sa bibig palabas over 5 seconds. Yung simpleng breathing exercise po na yon, if you can do it kahit po 10 beses lang, kada oras, 10 beses kada oras pag kayo po ay gising, number 1, na ma-maximize po natin yung kapasidad ng baga natin. Number 2, nasisiguro po tayong pumapasok ng maayos yung oxygen para po sa ibang organ system din po natin. Lumalabas po ng maayos si carbon dioxide. And that deep breathing exercise is a form din as well of meditation. Lalo na po sa stress ngayon, may insulto din po sa bagay ang stress. Pag ikaw ay nagbe-breathing exercise tulad po na na-mention ko, kahit po 10 beses lang,
kada oras tuwing gising, makikita mong nare-renew na rin ang energy mo. So pwede po natin gawin yun on a regular basis. Ayan, habang tayo nga ay nakikinig kay Doc, ginawa natin yung simpleng breathing exercise na yon. Malaking ginhawa, parang nawala ng bahagya yung ating mga stress na nararamdaman. Well, maraming salamat po Dr. Benedicto sa dagdag kaalaman na ibinigay niyo po sa amin ngayong araw. Doc Jubert, mali, nakapanayan po natin. Pulmonologist Dr. Jubert Benedicto, salamat po, Doc. Salamat, Doc Jubert.